dito si Miss Joanne, samahan natin siya, dalan na dinner yung asawa niya. Sabi ko, okay. Tama. So, akala ko double date. Tama. Pagpunta natin na, saan na tayo? Basta sumama ka na lang. Sabi niya, basta malapit sa Greenbelt, ganito ganyan. Tapos, si Miss Joanne nun, tsaka si Ian, ganito ginagawa, nakaladyaan sila. Hindi ko alam, sinasabi pa rin ni Miss Joanne na, huy, Ian, sure ka dito kasi yung boyfriend mo, baka CPA, baka ipapulis yung sinatnat, di ba? So, di ba, networking daw. Kung baga wala pang believe si Miss Joanne before sa isana. Mali. Nagets mo? So, ayun. So, syempre, pagpasok, normal, kidnap. Akala ko mag-Greenbelt, but Enterprise. So, basta umupo ka na lang dyan, di ba? So, umupo kami gano'n. Si Upsnat, alam niyo yung itsura ni Upsnat dati? Sobrang payat, tapos yung eye bag niya, hindi eye bag, ay maleta, di ba? Hindi na, black pa. Mukha na siyang raccoon. Tapos, ang sabi sa akin na gano'n, ayun, ano daw, mayaman ka daw dito. Tama? So, in short, nag-join ako. Tama? Kasi uto-uto din naman ako for the first place, di ba? So, tapos alam mo ba dati, meron nun gold, parang, di ba, wala pang ABC before, basta iupo na lang ngayon, tapos, ngayon, ABC pa to, grabe tumakutok ko, di ba, ganun na yan? Ito, parang natin, buka lang dyan, tapos, tapos wala nang follow up, di ba? So, alam nyo, gusto nyo ng tip ko paano mag-follow up? Yes! Okay? Sino dito yung may mga downline na? Taas yung kamay. Sino dito marunong mag-present? Taas yung kamay. Okay? Kung ikaw yung nag-present sa invite, kahit hindi mo siya invite, kahit invite yun ang downline mo, huwag invite na crossline mo. Masama yan, kukunin mo. Tama? Ikaw na yung mag-follow up. Tama? Di ba si Upsnat, tas si Miss Joanne, tas si Miss Ian, tas ako. Pero si Upsnat, siya na yung nag-directong nag-follow up sa akin. Tama? Nagets mo yan? So, in short, minsan kasi ibang tao na nahihirapan, ba't ganyan, wala pa rin nangyari, dami ng percentan, pero walang mga follow up, puro qualifiers, diba? Nagets mo? Minsan kasi, inaasa mo kasi sa downline mo yung pag-follow up eh. Tama? Dapat ikaw na mismo yung mag-follow up. Kasi ikaw na yung nakapag-present, ikaw na yung nakapag-build ng rapport. Nagets po natin? So, maganda bang tip yun? Marami pa akong tip pero isa na rin ang next schedule, di ba? Kasi gusto ko talagang mag-talk din sa grupo ni Up Ed Miguel. Ako na pala pa natin apply natin, di ba? So, yun. So, isa po, nag-join na kami. Tapos nag-group, tapos nag-PPS. Ang malapit po niyan, sino dito yung nag-run for PPS? Tapos yung kamay. Di ba? Alam mo ba, ang malapit dati, ang kapal na mukha namin mag-join sa isa na, hindi na isang account, dalawa. Tama? O, di ba pag isa pag PPS, ilang kailangan mo? 4. So, 2 kami. Kaya, 8. Sakto, buti ako na yung isa ni Dayan. So, 7 pa. Sabi ko, grabe, ang hirap pala nito. Dapat pa isa na lang. Tama? Pero since ano naman na po kami, pinanindigan na namin. Okay? As alam mo, di ba, ang pay sa amin natin 12,000 yung 150 points. After 1 month, auto-ship. After a week, 3BC naman. Kasi wala pa kaming pang 3BC dati. Tama? Sino yung hindi pa 3BC dito? Taas yung kamay. Meron ba ba? Ayan, so mag-3BC ka na this week. Tama. Bakit? So, nagkakaroon sa akin kung bakit? Kasi pag nag-invite ka, tatamayin ka nang na-invite mo, tama? Anong kinuha mo? 1BC o 3BC? Masabihin mo. Siyempre, hindi ka mag-isinungaling. Masama yun. Tama? Sabihin mo, 1BC. Ano sabihin niya? Ay, sige. 1BC na lang din ako. Tama, mali? Pero kung nag-upgrade ka na this week at nag-invite ka, so ano ka ba? 1BC, 3BC? 3BC ako. Mag-3BC ka din. Di ba? Nagets mo? So, kumbaga ano lang siya, copy, apply lang din siya. Kahit hindi mo sinasadya, kinokopya ka lang din. Pag yung, ano mo, i-apply mo, pag ikaw, di ba, di ka nag-invite, huwag ka magtaka kung yung mga dali mo, hindi na nag-invite. Tama? Pag ikaw, hindi ka nag-attend ng training, magtaka ka. Ayaw ka magtaka kung mga dali mo, hindi na nag-attend ng training. Nagets po natin? So, ayun. So, ang malupit niyan, yung pinang-paying ko po, inutang lang din. Naalala mo yung kanina, yung mga nakukulimbat namin sa McDonald's na ganyan. So, mahilig hanggang Singapore, ginawa ko yun, di ba? So, doon din nag-increase yung belief ko sa company kasi nung nalaman ko na meron pa sa Singapore, akala ko chipipay lang siya. Alam niyo, Uno, parang Vita Plus, akala ko parang ganun lang siya. Alam niyo sa tama? Kasi wala pa, alam mo, di ba, nga sa 24th floor, di ba ang daming tao? Tama. Pasensya na kayo, medyo mabilis ako mag-filter kasi dati pa akong rapper. Lumalaban pa ako sa flip-top, di ba? Si Looney, sila Abra, ganyan. Joke lang. Pero ayun,
Alam mo, sa opisina dati, kinakapak ko pa siya. Totoo ba to? Kasi akala ko fly-by-net company lang siya. Diba? Sa 24th floor. Pero napunta ako ng Singapore, siyempre masipag sa opisina, tapos sa KPMG. Napadala ako doon para mag-training. Tapos nakita ko doon, Singapore, di ba pag click mo yung change market, nakita mo yung mga bansa, tapos may office doon, parang Orchard Road. So pinuntahan ko, parang doon ko nakita na, wow, totoo pala may sana. Tama. So, pagbalik ko ng Pilipinas, si Dayan pala umaten ng convention sa may SMX, naka-dress, na black, nakaayos. Tapos, nung sinundo ko siya sa kanto, akala ko naka-taxi, yung pala naka-jeep lang siya. Naka-jeep pa. Maganda mo ng ayos mo, di ba? So, yun yung time na sila, si Ed Miguel, ang gold pa lang sa kanila is, si Eman Cheng. Kay Ruby Director 9 ngayon. Tapos pag kinakausap namin yun natin, sabi, apply, paano mag-gold? Kumusta ka na? Ganun siya, diba? Tapos kaya kanina, kinusta ko, ay, apply, kumusta ka na? Ganun pa rin siya. Diba? Alam niyo kung ano lesson doon? Tabi niyo sa akin? Dapat consistent ka. Mali! Kung papalakpa ka na lang din, ituloy mo na, diba? Okay. So, alam mo, nung umattend si Abs Ian ng event na yon, sabi niya sa akin, grabe Clark, yayaman na tayo, yaman tayo. Para siyang para talaga siyang nabudol-budol. Hanggang kinabukasan, isa siya ng isa na. So, ayun. Gusto niyo isang tip pa? Sabi nga, always promote events and never come alone. Okay? Always promote and come to events and never come alone. So, ibig sabihin, okay, pumunta ka ngayon. Pero ang tanong, meron ka bang left and right na nadala? Tama? Kasi, pag nagpunta ka, grabe power, yaman tayo, di ba? Para na-power ka. Pero at the end of the day, lang kasama upline mo. Siya masaya kasi nadala ka niya. Pero tanong, ikaw, meron ka nadala. Tama? Kasi pag ikaw lang, sino magkatrabaho, ikaw pa din. Wala kang leverage. Tama? Hindi ka parang same effort mo rin. Pero, pag next na event, for example, sa Wednesday, sa Wednesday apply? So, pag sa Wednesday, or kung kailan may next event nyo, na yung nadala kang left and right doon, pag yung downline mo, na power sila, di ba? Yay, di ba? Yaman tayo, tama? Nag-work sila, tapos, nag-work ka din. Tama? Gusto nyo ng isang malapit na lesson? Yes! Isa pong difference na hindi ako sa Usana, between Usana and employment. Pag sa employment, I have not against employment maganda po experience ko dyan kasi maraming natutunan kung alam mo yan, professionalism, lahat. Okay? Pero kung ikaw yung taong gusto mo talagang yumaman, di ba? Business. Tama? Ako, sobrang passionate ako sa pagiging CPA kaso yung bulsa ko, butas pa rin. Tama? So wala akong choice. Nagets pa natin? So kasi pag sa employment, yung tinuturo sa'yo ng boss mo, limited. Tama? Kasi pag tinuro niya sa'yo lahat, tama? Tapos, gumaling ka ng todo, ikaw, 25, tapos boss mo, 45. Alam mo nang gawin lahat ng alam niyang gawin. Kung ikaw yung may-ari ng kumpanya, ano gagawin? Papalitan na. So, ayaw mangyari ng boss natin yan. Nagets mo? Dito sa'yo sana, pag may downline ka na mas umahat o mas magaling sa'yo, mas magaling mag-invite, mas excited, alam mo yun, mas nag-perform, alam mo, matuwa ka. Sabi nga sa akin ni Upline Ed before, talagang, hindi ko makalimutan yung training ngayon eh. Sabi niya, pag may downline ka daw na magaling, alam mo, gawin mo ganito. Punta ka sa isang sulok, tapos pumalak. Ganun. Diba? Bakit? Kasi pag siya nakuha niya yung pangarap niya, diba? May power leg ka na. Tama ba, sa employment, baliktad. Kapag nakikita ka ng boss mo na gumagaling, pupulitika yan, tama? Nagets po natin? Nagets niyo yung point? So, ang haba na sinabi, yun lang pala yung point ko, di ba? Pero yun nakita ko sa isa na, sa yung mga upline po natin, wala yung ibang ninanais, no? Every single night, every single day, kundi, sana itong dami kong to, yumaman na. Tama? Para pag siya yumaman na, hindi ko na siya isipin, diba? Or hindi ko na siya problema. Nagets mo? Kaya okay naman, tingnan mo yung upline mo ngayon. Sabihin mo, thank you upline. I love you upline. Diba, tarang lumakas yung boss eh, no? No, bakit? Kasi maniwala ka sa akin pag ikaw, diba, pag ikaw yung dalay ngayon, tapos yumaman ka, maniwala ka sa akin, wala nang ibang mas sasaya pa. Masaya ka, pero mas masaya tao nag-invite sa'yo. Okay, bigyan ko siya ng isang story. Kilala niyo po si Don Adelson Sanin. Yes. So, kung gutom yung experience ko before siya, hindi lang gutom na gutom. Tama. Ikwento ko na sa ibang, kasi ikwento ko sa ibang date na lang. Diba?
i-set up na lang i-apply, di ba? Gusto ko mag-talk ulit dito eh. Kasi nakakabitin, di ba? So, alam mo, nung nag-gold director si Don Sanin, so ano yung tandang-tanda ko yun sa may SMX yata. Tapos sila, Ed Miguel, tsaka sila Miss Shane Miguel, yung nag-emerald sila that time, na-awardan sila. Okay? Eh, di ba, kilala naman si Miss Shane Miguel, pag talagang nagsasalita yan, talagang heartwarming, tama? Talagang nakaka-provoke ng emotion, tama? Eh, umakyat ng gold sino doon, tama? Eh, alam ko, syempre, yung buhay na sa probinsya, talagang, hindi lang mahirap talaga, ha? Pero tapos, si Miss Shane, di ba, yung video niyang ganun, alam mo, nung piniplay yun, simula nung in-awardan si Don na, ano siya, di ba, yung sumatang nga ng Bulaklak, si gold director, siyempre, kakaway, si Miss Shane, nag-talk pa, umuwi, nung inaawalan pa lang si Don na gold director, umiiyak na ako. Tapos nung yung video pa ni Miss Shane, lalo ako umiyak, diba? Kasi sabi ko, grabe, parang ito pala yung future namin, diba? Ito na yung nangyari sa amin ngayon after 3 years. Tama? After 3 years na talaga nag-gold, diba? So, bakit? Kasi, alam kung ano yung hirap namin before. Alam mo ba yun si Sir Don? Grabe yun. Simula second year college, second year high school, kilala niyo ba si Don Sanin? Yes! Diba? So, kung hindi mo kilala, ask mo sa katabi mo kung kilala niya, diba? So, si Sir Don Sanin, nung elementary hanggang high school na second year, mayaman yun. Bakit? Kasi yung tatay niya nagtrabaho sa Weteng. Tama, marami rin nakukulimbat. Diba? E nung nagbago yung mayor sa amin, na iba na yung yung administrasyon. Kaya mula third year high school hanggang tawag dito, pakagraduate siya ng college. Ano yun? Siya rin nagpaaral sa sarili niya. Alam mo yun, nagpunta kami sa provincial capital para mag-apply ng scholarship. Tapos yung governor tsaka yung mayor sa amin, magkasaliwat na partido. Pero parehas siyang scholar kasi kailangan niya ng pang-tuition fee. Tama, taka ng allowance. Tapos, meron pa siya sa scholarship sa Madrid, meron pa sa US. So, kung paraan at paraan lang din, magparaan talaga siya. Tama. Tapos dumating yung time na sobrang wala siyang makain sa Kabanatuan before, magaling siya makipagkaibigan. Kung lahat kayo kaibigan niya, nakaschedule na yan. Ito, Monday ng umaga, tanghali, merienda, hanggang Sunday, kakainan niya. Ang gagawin niya, kwento niya makwentuhan. Ako, nakaschedule ako ng Sunday ng hapon eh. After niya mag-list sa Madrid para sa scholarship. So, nagets mo? So, yung gutom talaga nandun sa kanya. Kaya, alam mo, na-award niya siya ng sa stage. Umiyak talaga ako. Kasi, grabe itong taong to, gold director na siya ngayon. Hindi na po pilimahan yung pera for the rest of his life. Nagets mo yung ganong feeling? Kasi mabilis eh. So, maniwala ka sa akin, yung upline mo, yung mga up-up, kahit di yan ang direct na nag-invite sa inyo, wala yung ibang hinangad kundi maging successful ka. Yes! Tama, mali? So, ano pang ginagawa dito? Mag-invite na tayo. Tama. Sabi nga, gusto yung malaman yung mga levels of commitment? Okay. So, okay naman mag-extend kahit mga 5 minutes. 5 minutes, diba? So, ate kasi nandun. Ate gusto mo yumaman? Ayan. So, ayan. So, yung isa yung mga ibang leaders ko dito. Ito mga CPA din to, buta narinig yung kwento ko kanina, diba? Ayan. So, anyway, sa akin kayo tumingin tayo. Diba? So, anong lesson doon? Dapat, focus lang.